Kanina pagkatapos kong hatid yung mga anak ko sa paaralan ay niyaya naman ako ng asawa ko na pumunta daw kami sa tindahan sa nagbebenta ng manok dahil nga wala na kaming ulam. Kaya agad kaming umalis at pumunta agad kami sa tindahan na nagbebenta ng manok at pagdating nga namin doon ay bumili lang kami ng 2 kilong manok kasi nga isasaw lang namin tong manok guys sa gulay. At sobrang sakit pa naman sa balat etong sikat ng araw at pinahiwa ko na rin itong manok na nabili ko para pagdating namin sa bahay ay huhugasan ko na lang at ilalagay ko sa ref dahil nga yung mga kutsilyo kasi namin sa bahay guys ay hindi na matalas. Kahit nga sibuyas lang yung hiwain mo ay medyo matagalan pa ako dahil nga wala kasi akong hasaan ng kutsilyo dito. At nung nakabili na nga kami ng manok ay pumunta naman kami dun sa palengke guys sa nagbebenta ng mga gulay dahil nga bibili lang kami ng kaunting gulay lang. At yung nabili lang namin na gulay guys, konting pichay at saka yung talong kasi nga yung talong lang naman yung paborito ng mga anak ko. At bumili na rin ako ng bagoong na halagang 20 pesos at bumili na rin ako ng karning baboy na halagang 50 pesos dahil nga isasahog ko lang to sa bagoong. At ayun na nga guys, pagdating nga namin sa bahay ay nilinisan ko naman na itong nabili kong manok at nilagay ko na yung iba sa ref. Yung iba naman ayan nagprito na rin ako ng manok kasi nga para naman makakain yung mga anak ko ng pritong manok dahil nga alam naman natin na ito talaga isa sa paborito ng mga bata etong pritong manok. Alam nyo naman, bihira lang talaga ako magluto nito kasi may kamahalan at saka alam nyo naman nga nagtitipid ako at alam nyo rin na yung mga niluluto ko lang ay yung mga budget meal lang talaga. At nung naluto ko na nga etong pritong manok, sunod ko namang niluto etong 2 perasong talong dahil nga nag-request yung asawa ko na namiss na daw niyang kumain ng pritong talong kaya ayan nilutuan ko lang siya ng 2 peraso lang. At nung naluto na nga etong dinuto ko na pritong talong, sunod ko namang ginawa guys ay sa same kawali pa rin, dito pa rin ako magluluto sa bagoong na nabili ko. Ayan hiniwa ko lang yung mga karning baboy guys na mga maliliit para medyo marami siya tignan at ginisa ko lang siya guys at pinabrown ko lang siya. At hinihintay ko lang na lumabas yung sarili niyang mantika dahil nga yung nabili kong karning baboy guys ay mataba nga siya kasi nga ito yung masarap isahog sa bagoong. At ayan na nga guys, yung ganyan na yung itsura ng karning baboy, nilagay ko naman etong bawang na hiniwa ko. Hindi na ako naglagay ng sibuyas dahil nga hindi ako nakabili ng sibuyas. Pagkatapos ayan nung naluto na nga etong bawang guys, nag-brown na nga, nilagay ko naman etong nabili ko na bagoong. At nakalimutan ko pa nga maglagay dyan ng asukal kasi mas masarap sana to guys kapag medyo matamis-tamis siya. At masarap pa naman sana tong bagoong na nabili ko dahil nga hindi siya masyadong maalat. At nung nalagay ko na nga etong bagoong ay ginisa ko naman siya ng mabuti hanggang medyo mag-brown nga etong bagoong guys. At mas masarap din kasi to kapag medyo matagal mo siyang lutuin. At naglagay rin ako dyan guys ng konting mantika lang para naman medyo mabasa-basa etong bagoong natin. At alam nyo ba, isa to sa paborito namin na ulam nung maliit pa kami dahil nga ito talaga yung binibili ng mga magulang namin na ulam namin palagi. At hindi pa ngayon niluluto ng mama ko. At that's it for today's video. Thank you for watching.